Nagsisimula ang anime sa ating bida, na pinangalanang Leo, sa gitna ng isang nawasak na lungsod, kung saan ang mga labi at mga durog na gusali ay makikita sa ulan. Sa katahimikan na dulot ng ulan, makikita natin na armado siya ng espada at isang uri ng unipormeng pangkambat. Sa sandaling iyon, isang boses ang humihiling sa kanya na huwag mag-overboard at kung anumang oras ay sumakit ito ng sobra, maaari siyang pumunta sa ibang lugar anumang oras. Pagkatapos nito, hinihiling niya sa kanya na mamuhay sa kanyang buhay sa paraang gusto niya. Tumalikod na lang si Leo at sinabi sa kanya na gagawin niya ito, at pagkatapos nito, umalis na siya. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin ang parehong individual na ito na may isang uri ng nakahod na robe na naglalakad sa kahabaan ng isang manyebe na bundok, patungo sa isang malaking kastilyo. Pagdating niya sa tarangkahan, makikita mo sa pamamagitan nito ang ilang mga sundalong goblin na muling itinatayo ang lahat ng nawasak. Doon ay may mga alaala si Leo sa kanyang sarili na tinatapos ang kanyang mga kaaway sa lugar ding iyon. Pagkatapos nito, patuloy siyang umaakyat sa ilang hagdan hanggang sa marating niya ang isang pulang pinto. Matapos itong kumatok, isang boses ng babae ang narinig mula sa kabilang panig, na nagbibigay sa kanya ng pahintulot na makadaan. Sa silid na ito, na siyang silid ng trono, nakikita natin ang 5 tao, 2 lalaki at 3 babae, na ang isa sa kanila ay nakaupo sa harap niya. Ang higit na nakatawag sa kanyang atensyon ay ang babaeng nakaupo sa trono, na sinasabi sa atin ay ang demonyong Reyna, si Echidna. Pagkatapos nito, ipinakilala tayo sa kanyang 4 na general, si Edgar, isang dragon fighter. Si Merns, isang assassin, Lilia, isang beast girl, at Mia, isang succubus mage. Si Leo, na alam ang sitwasyong kinalalagyan niya, ay sinubukang hindi mapansin dahil siya ang bayani na tumalo sa hukbo ng Demon King. Unti-unti na siyang lumalapit sa kanila. Nang nasa harap na siya ng kanilang mga paa, tinanggal niya ang kanyang talukbong, na nagpapakita na siya ay kasalukuyang dating bayani, si Leo Demonheart. Nag-react sila sa pagkagulat na ang lalaking tumalo sa kanila ay nagpapakita na ngayon sa harap nila, habang hinihiling niya sa kanila na sumali sa kanyang hukbo. Sa kabila ng pagpapaliwanag ng mga pakinabang at kung bakit ito makatutulong sa kanila, inatake siya ng reyna ng demonyo, na iniisip na kinukot siya nito. Sinabi niya sa kanya na imposible para sa kanila na tanggapin siya sa kanilang mga tropa at inatake siya ng paulit-ulit, bagamat sinusubukan niyang igiit na maaari talaga itong maging kapaki-pakinabang sa pagpapalaki ng isang hukbo na mas makapangyarihan kaysa noong bago niya ito matalo. Ngunit patuloy siyang hindi pinapansin habang naglulunsad siya ng mga pagsabog ng apoy sa kanya, na tila hindi masyadong nakakaapekto kay Leo. Pagkatapos nito, sinabi niya sa atin na humigit kumulang 1 taon na ang nakalipas, ang demonic army, sa ilalim ng pamumuno ng babaeng ito, ay nagpakita sa mundo ng mga tao na naghahanap ng isang sorpresang misyon. Gayunpaman, inupahan siya ng hari upang ipagtanggol ang sangkatauhan. Kaya, tulad ng bawat bayani, nagtipon siya ng isang piling grupo at umalis sila sa kabisera. Mabilis na pagkatapos nito, sinabi nila sa atin na mayroon lamang isang problema, ngunit nalutas nila ito ng madali dahil siya ay talagang makapangyarihan. Bilang isang royal knight, kabisado niya ang bawat sandata na alam ng tao, lalo na ang sorcery. Dahil sa napakalaking pagkakaiba niya sa iba pang grupo, nais lamang ng salamangkero na matuto ng mga spell ng pagpapagaling, ang sundalo ay walang ideya tungkol sa mahika, at ang kanyang archer ay walang silbi kapag ang mga kaaway ay masyadong malapit. Ang totoo ay medyo walang silbi ang mga ito sa kanya, not to mention na pabigat sila para sa isang tulad niya. Kaya, kinailangan niyang pumuntang mag-isa, na may dahilan na sa oras na umalis siya sa kanila, nailigtas niya ang mundo ng 5 beses. Pagkatapos noon, natalo niya si Reyna Echidna mag-isa at tinalo ang hukbo ng demonyo ng mag-isa, ipinakita kung gaano siya kalakas at walang dahilan para hindi siya kunin ng Demon Queen. Matapos sabihin sa atin ang maliit na kwentong ito, nakita namin na nakikipagpulong si Leo sa 4 na dakilang general. Sinabi sa kanya ni Edgar na marahil ay hindi niya siya tinanggap dahil sa kanyang nakakainis na pagkatao at pag-uugali. Ngunit iginiit niya na hindi ito makatuwiran dahil nagmungkahi siya ng isang perpektong plano upang gawing muli ang kanyang hukbo bilang mahusay, or mas mahusay pa, kaysa dati. Ito ay nagpapasaya kay Lilia,
ang Beast Girl, at nakita namin na mayroon ng tiyak na dating relasyon sa pagitan ng lahat dahil nagkita sila sa oras na ang bayani ay patungo sa kanyang paraan upang talunin si Echidna, at naging kaibigan pa niya ang babae. Matapos tingnan kung paano naging makulay na grupo ang apat na general, nag-ambala siya ng salamangkero, si Mia, na humiling sa kanya na huwag nang lumihis pa. Kung mayroon man siyang paksang pag-uusapan, dapat niyang gawin ito ng isang beses at para sa lahat dahil kapag nalaman ni Reyna Echidna na nagkikita sila, susunugan niya ang kastilyo hanggang sa maging abo. Ipinaliwanag niya na nakipagkita lamang sila sa kanya dahil, pagkatapos nilang palayasin siya, bumalik siya at humiling ito sa kanyang mga tuhod. Sa sandaling iyon, upang subukang kumbansihin sila, ipinakilala ni Leo ang kanyang sarili sa bawat isa sa kanila at binibigyan sila ng dahilan kung bakit dapat silang umasa sa kanya mula ngayon, na nagpapaliwanag kung gaano siya kalakas at kung paano niya natalo ang bawat isa sa kanila sa labanan. Ito ay nagpatawa sa Dragon Warrior, na nagpapatunay na talagang napakatagal na nang may nakatalo sa kanya sa isang patas at tapat na tunggalian. Sinabi niya na ang pagsagupaan ng mga espada sa isang malakas na kalaban ay isang kasiyahan. Dito nagsimula ang mga alaala kung paano natalo ni Leo ang bawat isa. Ang una niyang nakaharap ay si Edgar, na siyang pinakamalakas sa pisikal, dahil isa siyang Drag Iron Warrior, parehong malakas at matibay dahil sa kanyang kaliskis ng dragon. Sinabi niya kung kailangan niyang labanan siya sa pamamagitan lamang ng isang espada, labis siyang nagdududa na magagawa niya ang anumang bagay sa kanya. Gayunpaman, gamit ang mahika, madali niya itong natalo. Pagkatapos nito, sinabi ni Leo na dahil ang lalaking ito ay isang taong marangal, siya rin ay medyo tulala dahil siya ay nakikipaglaban lamang ng di nag-iisip. Tinanong niya siya kung bakit siya sumusunod sa utos ng demonyong Reyna kung, dahil siya ay napakalakas, kaya niyang pamunuan ang lahat. Na kung saan ang lalaki ay tumugon na gusto lamang niyang mabuhay sa buhay ng isang mahusay na swordsman, nakikipaglaban sa mga karapat-dapat na kalaban, at ang paghahari na iyon ay isang napakahirap na trabaho, at hindi siya maaaring gumugol ng oras sa kanyang anak na babae, si Julia. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Merns, ang assassin, na talagang nalulungkot siya para sa kanya dahil, sa paglalakbay ng mag-isa, hindi siya nagkakaroon ng mga kaibigan na makakasama niya. Pagkatapos nito, nakikita natin kung paano niya nagawang talunin ang lalaking ito. Dito, sinasabi nila sa atin na si Merns ay isang lalaking kalahating demonyo na minsan ay nasa Assassin's Guild, na ipinakita niya sa kanyang pakikipaglaban dahil ang kanyang bilis ay walang kapares. Gayunpaman, sa kabila ng pag-atake sa kanya mula sa lahat ng panig ng palihim at mabilis, napaglabanan ni Leo ang lahat ng pinsala ng walang problema, at sa isang spell, giniba niya ang bahagi ng simbahan kung saan sila nakikipaglaban, na naging sanhi ng mga durog na bato sa kanya, na natalo siya. Isang bagay na nagdulot sa kanya ng problema sa mga taga-nayon dahil sinira niya ang isang protektadong lugar dahil sa pinsalang dulot ng labanan, at tila umalis siya ng hindi nagbabayad, na gumagawa ng kilos na wala siyang naririnig. Ang kilos na ito ay inulit ni Lilia, ang Beast Girl, na nakikita namin na parang si Leo ang kanyang nakatatandang kapatid, sinusubukang makuha ang kanyang atensyon at ipagmalaki ito sa kanya. Iyon ay kapag sinabi niya na ang paraan ng kanilang pagkikita ay medyo katawa-tawa. Simula noong sumilong siya sa ulan sa ilalim ng puno, nandoon siya. Siya ay tila nagkaroon ng amnesia, na sinasabi na wala siyang pamilya, mga kaibigan, or kahit saan upang balikan. Kaya, sa kanyang karangalan, hindi maaaring iwanan ni Leo ang isang maliit na batang babae at nagpasya na alagaan siya sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, sa huli, naalala niya kung sino siya at sinabi na ang Beast General ang umatake sa kanya upang protektahan ang demonyong Reyna. Gayunpaman, hindi siya nagtagal sa laban at natalo. Natuklasan niya na sa kanyang tribo, kung ang isang malakas individual ay makakatalo sa iyo sa isang labanan, ikaw ay nakatakdang pakasalan ang taong iyon. Sa kasalukuyan, nakikita natin na ang maliit na batang babae ay nagtanong sa kanya kung kailan ang kasal, na sinagot niya na ito ay kapag siya ay lumaki ng kaunti at mas matanda. Sa wakas, sinabi sa atin kung paano niya natalo si Mia, ang mangkukulam, na sinasabing nakabisado ang anumang umiiral na spell. Upang samantalahin ito, si Leo ay sumulong, nag-spell ng isang spell na pumipigil sa paggamit ng magic, na pinipilit siyang lumaban sa pisikal na labanan, kung saan siya ay nakakahiyang mahina.
Iyon ay kung paano siya sa wakas ay nanalo, at tulad ng sinabi niya sa atin, 2 minuto pagkatapos ng laban, nagsimula siyang umiyak, humihingi ng awa. Matapos sabihin ang lahat ng ito, tinanong niya sila kung naiintindihan na nila ngayon kung bakit siya ang pinakakarapat-dapat na maging bahagi ng hukbong ito. Nagagalit ang salamangkero dahil, bilang isang sorcerer, halatang hindi siya mapapantayan ng isang bayani sa pisikal na labanan, kung saan kinukot siya ni Leo sa pagsasabing ang isang tunay na propesyonal ay dapat palaging may plan B. Nag-tantrum siya at tinanong siya kung paano siya dapat magkaroon ng isang plan B para sa isang taong maaaring magpawalang bisa sa lahat ng kanyang mga spell, dahil literal na walang sino man sa mundo na makakagawa ng ganoon sa ilang segundo. Ngunit muli niya itong kinukot siya, sinasabi sa kanya na mayroon siyang ganoong tao sa harap niya. Pagkatapos nito, sinabi ni Merns na talagang gusto niyang marinig kung paano niya natalo silang lahat, at lahat ay sumang-ayon na siya ang pinakamahina sa kanilang lahat sa sandaling iyon, na ikinamula ng dalaga. Hiniling niya sa kanya na sabihin kung saan niya gustong pumunta ng sabay-sabay, at itinanong niya kung bakit biglang gustong sumali ng bayani sa panig ng demonyo. Iyon ay kapag sinabi nila sa atin na sa huling labanan, ang demonyong Reyna ay lumaban sa kanya. Ito ay isang tunay na kaganapan na labanan, dahil siya ay nagbago sa kanyang huling anyo. Gayunpaman, ang bayani ay umiwas at hinaranggan ang lahat ng kanyang mga pag-atake hanggang sa siya ay itinapon sa hangin gamit ang isang tail whip. Ngunit, na parang walang nangyari sa kanya, siya ay sumalakay sa usok, papalapit, at pagkatapos na basagin ang kanyang pananggalang na kalasag, tinusok niya ang kanyang makapangyarihang hiyas ng isang punyal, pinahina ito, kaya iniwan siya sa labanan. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kabisera kung saan napansin niya na ang mga tao ay nagsimulang matakot sa kanya dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, dahil kung ang isang malakas na tao ay tumalikod sa kanya, walang makakapigil sa kanya, at lahat ay nagsimulang lumayo sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang kumalat ang isang bulong-bulungan na ang bayani ay isang panganib sa lahat, at iyon ang dahilan kung bakit nagpasya silang subukang tapusin siya, isinasaalang-alang na hindi na nila siya itinuturing na isang tao ngunit isang halimaw. Kaya, kinabukasan, umupa sila ng grupo ng mga asasin para subukang tapusin siya. Gayunpaman, sila ay lubhang mahina, at kahit si Leo ay itinuturing silang isang insulto, dahil siya mismo ang tumalo sa demonyong Reyna ng mag-isa. Paano siya mapipigilan ng mga simpleng asasin? Maya-maya, gusto siyang kausapin ng hari at lubos siyang nagpapasalamat sa tulong na ibinigay ni Leo sa kaharian, na iniligtas siya sa banta na iyon at pinoprotektahan ang Philosopher's Stone. Gayunpaman, nang makita ang takot na mayroon ang kanyang mga tao, nagpasya siyang maging mabuti sa kanya at palayasin na lang siya, na sinasabi sa kanya na hindi na nila siya kailangan, ngunit buong puso siyang nagtiwala sa mabuting kalooban ng lalaki. Pagkatapos nito, si Leo ay namuhay na nagtatago at hindi napapansin, bilang isang lalaking nakahod na gumala-gala sa mga bayan at lungsod, habang iniisip kung bakit niya itinaya ang kanyang buhay upang protektahan ang gayong bulok na mundo, na napagtanto na dahil dito, hindi siya nagkaroon ng tahanan or pangunahing ugat kahit saan, kaya wala siyang mapupuntahan. Hanggang isang araw, nabalitaan niyang naghahanap na naman ng mga recruit ang hukbo ng demonyo para subukang bumangon muli. Matapos marinig ito, nang hindi alam kung bakit, napag-isip-isip niyang sila lang ang handang tanggapin siya. Kaya naman, ginugol niya ang gabing gising sa paggawa ng kanyang mga plano at kontribusyon sa panig ni Reyna Akidna, upang mapagtanto nila na talagang gusto niya silang tulungan. Matapos tumawid sa napakainit na mga disyerto at naglalakihang snowy na bundok, nakarating siya doon, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang magtrabaho para sa kanila. Nang marinig ang malungkot na kwentong ito, nagsimulang umiyak si Lilia, at nagpasya si Mia na bigyan siya ng kaunting pagkakataon, dahil hindi niya napansin ang anumang kasinungalingan sa mga salita nito. Gayunpaman, hindi siya opisyal na tatanggapin ngunit kailangan munang dumaan sa isang buwang panahon ng pagsubok, kung saan dapat siyang kumita ng sapat para sa hukbo, na nagpapakita ng kanyang pagiging kapaki-pakinabang para dito. Gayun din, upang hindi sila matuklasan ng demonyong Reyna, dapat siyang palaging gumamit ng isang magic item or isang spell upang manatiling disguised sa lahat ng oras. Pagkatapos nito,
Tinanong sila ni Leo kung ano ang pangunahing problema nila ngayon, kung saan ang sagot ng babae na ang kanyang pangunahing prioridad ay ang palakasin ang kanyang mga hanay, ayusin ang kastilyo, at kumuha ng mga armas, bukod sa marami pang mga problema, dahil ang pag-oorganisa ng hukbo ay napakakomplikado. Pagkatapos nito, sinabi rin ni Lilia na marami siyang trabaho dahil siya ang namamahala sa logistics at resource management, at nagpagulat ito kay Leo dahil alam niyang ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ibinigay nila ang posisyon na iyon sa isang taong walang ideya kung paano ito gagawin. Nagpapagalit ito sa mage habang sinasabi niya sa kanya na kung hindi dahil sa katotohanang natalo niya ang buong hukbo, hindi sila magkakaroon ng mga problemang ito ngayon. Gayunpaman, pinatahimik siya ni Edgar sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ngayon ay tutulungan niya silang ayusin ang lahat ng problemang iyon. Sa wakas, lahat sila ay malugod na tinatanggap siya at sinabi sa kanya na kapag siya ay pumasa sa panahon ng pagsubok, sila na ang magrerekomenda sa kanya sa Reyna upang siya ay opisyal na kumuha sa kanya. Sa gabi, nakikita natin na iniisip ni Leo ang lahat ng kailangang gawin mula ngayon, at gustong makuha ang pinakamahusay na mga resulta dahil gusto niyang itanong kay Reyna Akidna ang isang bagay na iniisip niya mula noong araw na naglaban sila. Dahil nakita niya na siya ang nagbigay ng utos sa kanyang hukbo na huwag tapusin, or kinakailangang saktan ang sinumang lumusob sa anumang teritoryo ng mapayapa. Ang katotohanan ito ay nagdududa kay Leo kung bakit napakahalaga para sa kanya na sumalakay ng hindi nagdudulot ng anumang pinsala at kung bakit, sa kabila ng pagkatalo, tumanggi siyang umalis sa mundo ng mga tao. Matapos maalala ang pariralang mabuhay ang iyong buhay ayon sa gusto mo, nagkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili upang lumaban sa sarili niyang grupo. Kinabukasan, sa umaga, gumising si Leo na handa ng simulan ang kanyang araw sa pagtulong sa gawaing muling itayo ang hukbo ng demonyo. Kaya, naghahanda siyang pumunta sa salamangkero nang mapagtanto niyang sarado ang pinto ng silid nito. Gamit ang isang spell, nagawa niyang buksan ang pinto. Pagkapasok sa loob, napagtanto niyang natutulog pa ang babae at sinubukang gisingin si Mia. Gayunpaman, tila wala siyang reaksyon kahit kaunti sa mga pagtatangka ni Leo. Kaya, nagpasya siyang gisingin siya nang may takot sa pamamagitan ng paggaya sa boses ng demonyong Reyna, na sinasabi sa kanya na may dapat gawin. Pagkatapos nito, ang babae ay tumalon sa kanyang mga paa at nagsisisi na umalis sa kanyang trabaho. Humingi siya ng tawad, talagang natatakot at nahihiya, hanggang sa napagtanto niya na siya ay si Leo. Sa sandaling ito, na nakasuot ng pijama, siya ay napahiya at nagdulot ng isang malakas na spell sa ating bida, na sinisira ang dingding ng kanyang silid. Naalarma nito ang demonyong Reyna, na sa una ay nag-iisip na ito ay isang pag-atake. Gayunpaman, nang mapagtanto na bahagi ito ng isa sa kanyang mga general, huminahon siya, iniisip na ito ay pagkabalisa lamang. Ilang sandali pa, winalis ni Leo ang lahat ng winasak ng salamangkero, nagalit na naglalakad sa silid na nananagoy nang tanungin siya ng lalaki kung bakit siya ganito. Sinabi niya sa kanya na ito ay kanyang kasalanan dahil sa ngayon, siya ay may napakalaking labis na trabaho dahil sa lahat ng pinsalang idinulot niya nang matalo niya ang hukbo. Ngayon, ang hukbo ng demonyo ay lubhang kulang sa mga tauhan, dahil karamihan sa mga nakatataas ay bumalik sa mundo ng mga demonyo upang gumaling mula sa kanilang mga pinsala. Dahil dito, ang mga general ngayon ay may labis na trabaho, na talagang nakakapagod dahil maraming gawain para sa isang tao. Pagkatapos nito, sinabi ni Leo sa babae na huwag mag-alala dahil nandito siya para tulungan siya at dapat itong maging mabait. Pero galit niyang sinagot na paano niya ine-expect na may kasama siyang lalaki na pumasok sa kwarto niya habang natutulog, na biro nitong wala siyang pakialam dahil succubus siya. Pinahiya nito ang dalaga, na muling umatake kay Leo. Maya-maya, nang nakabihis na at nakapaghanda na si Mia, muli niyang nakasama si Leo, na naghihintay sa kanya sa opisina nito. Doon, makikita mo ang isang malaking mesa na may maraming mga papeles at isang listahan ng gagawin. Kinukumpirma niya na ang mga ito ay inayos ayon sa kahalagahan, at pagkatapos basahin ang mga ito, napagtanto niya na mayroong higit sa 50 na kasulat na mga gawain. Tinanong ni Leo kung bakit hindi siya nagpasya na italaga ang ilan sa iba, ngunit medyo malungkot niyang itinanong kung sino ang gagawa nito dahil wala siyang mga kasamahan or subordinate. Kaya,
sumang-ayon siya sa kanya at itinuro ang kanyang pansin sa isa sa mga gawain, na kung saan ay muling magkarga ng mga motor reactor sa kastilyo, na nagpapaliwanag na mayroong isang serye ng mga pag-install na sinasamantala ang magic na ito para sa pagpapatakbo ng iba't ibang mga instrumento. Gayunpaman, itinaas nito ang unang problema, na tanging ang taong lumikha sa kanila ang maaaring maglagay muli sa kanila ng enerhiya. Sa makatuwid, ang mga reactor na nilikha ni Mia ay maaari lamang mapunan ng mage mismo dahil kung susubukan ito ng isang tao na may ibang mahiwagang wavelength, ang reaktor ay masisira at sasabog. Pagkatapos nito, nagpa siya si Leo na gawin ang misyon na iyon, na namamahala sa muling pagdadagdag ng mga reaktor. Sa sandaling iyon, pinasasalamatan siya ng succubus sa pag-aasikaso sa gawaing iyon dahil masakit ito sa kanyang ulo. Ipinaliwanag niya na gagawin niya ito gamit ang Harmonize skill, kung saan maaari niyang kopyahin ang kanyang mahiwagang wavelength at gayahin ito. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Leo kung gaano karaming mga reactor ang mayroon siya sa kastilyo, kung saan sinabi niya sa kanya na mayroon lamang siyang 4, kahit na mayroong higit sa 100 sa buong kastilyo at walang problema sa kanila dahil kailangan lang silang palitan ng isang beses bawat ilang araw. Pagkatapos nito, medyo sigurado sa kanyang sarili, humingi sa kanya si Leo ng 2 oras upang makumplito ang trabaho. Na kung saan si Mia ay medyo nadismaya, sinabi niya sa kanya na magagawa niya ito sa kanyang sarili sa loob ng wala pang 1 oras, kung saan sinabi ni Leo sa kanya na maging mahinahon dahil susorpresahin siya nito at ipinangako na hinding-hindi siya bibiguin. Pagkatapos ay kinutya niya siya, na sinasabi na kapag natapos na siya, magpapasalamat siya sa kanya at tatalunan pa siya at bibigyan siya ng isang malaking kiss. Ngunit bahagya niyang binaliwala ang paksa, sa pag-aakalang hindi niya ito magagawang sorpresahin. Pagkatapos nito, pupunta na si Leo upang tapusin ang kanyang misyon, ngunit una, gumamit siya ng isang metamorphosis spell, na binago ang kanyang sarili bilang isang itim na kabalyero. Sa palagay niya ay dapat itong magkaroon ng isang pangalan, kaya muli niyang nilapitan si Mia at tinanong kung maaari niyang ibigay sa kanya ang titulong assistant sa mga general, dahil iyon ay magtitiwala sa kanya at susunod sa kanya ang mga tao. Pinayagan niya ito, at umalis si Leo sa silid. Ngunit una, tinanong niya ito kung ano ang palagay niya sa pangalang Bogart, ngunit hindi siya pinansin nito at inutusan siyang pumunta sa kanyang trabaho. Paglabas niya ng silid, nakasalubong niya ang isang babae na tila nag-aalala, ngunit umalis ito nang makita siya. Samantala, sa silid ng pagpupulong ng kastilyo, ang reyna ng demonyo at ang iba pang 3 general ay magkakasama, pinag-uusapan kung paano nila napansin na kakaiba ang kinikilos ni Mia, at dapat nilang ipaalam kaagad ito, dahil medyo nag-aalala sila sa kanya at gusto siyang tulungan. Gayunpaman, ang natitira ay nakumbinsi siya na mas makaka-stress ito sa kanya, at sumasang-ayon si Akidna sa kanila. Pagkatapos ng 30 minuto, bumalik si Leo sa opisina ni Mia. Tinanong niya ito kung bakit kakaiba ang pagsasalita niya, at ipinaliwanag niya na naisip niyang baguhin ang paraan ng pagsasalita niya para mas maging angkop. Pagkatapos tumingin sa orasan, nagtanong siya kung bakit siya naroroon kung 30 minuto lang ang lumipas. Pero ang sagot ni Leo ay dapat na siyang huminahon dahil inasikaso na niya ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay sinabi ni Mia sa kanya na bibigyan niya siya ng isa pang gawain, ngunit sinagot niya na siya ay medyo pagod, kaya una, maglalaan siya ng ilang oras upang mabawi ang kanyang lakas, at sinabi niya sa kanya na habang siya ay nagpapahinga, gusto niyang makita ang kanyang trabaho upang matuto mula sa kanya, at na hindi niya ito aabalahin dahil siya ay uupo doon ng tahimik habang siya ay nagtatrabaho. Lumipas ang oras, at sinabi ni Leo sa kanya na mayroon na siyang sapat na pahinga. Ngunit, habang kumakain, sinabi niya sa kanya na mas gusto niyang magpahinga ng kaunti. Napagtanto niya na ang pagkain ay medyo hindi masarap, kaya upang pasayahin ang mga tropa, dapat nilang pagbutihin ang pagkain dito. Medyo nagpagalit ito kay Mia nang maisip niyang tamad si Leo. Kapag lumipas ang 1 oras, siya ay bumangon, galit na galit sa kanya, na sinasabi sa kanya na siya ay dapat na may higit na pahinga na sa ngayon. Ngunit nang tumanggi itong ipagpatuloy ang pagtatrabaho, pilit siyang binubuhat nito. Kaya, gumamit si Leo ng isang spell na nagpapataas ng gravity sa kanya upang hindi niya ito mabuhat mula sa sopa, kung saan ito ay ikinagalit niya, dahil mayroon siyang sapat na mana upang aksayahin sa mga spell na ito ngunit hindi sapat upang magtrabaho.
Si Mia ay bumalik sa trabaho, habang ang ating bida, na nakahiga sa sofa, ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang magiging pinakamahusay na pagpipilian para sa kanyang bagong pangalan sa loob ng mga tropang demonyo. Tinanong niya ang general kung ano ang palagay niya sa pangalang Lord Onyx. Nang makitang matagal nang walang ginagawa ang ating bida, napagtanto ni Mia na isa itong walang silbi at tamad na lalaki na nag-aaksaya lamang ng oras. Ito ay medyo nagpatakot kay Leo mula nang magsimulang immaterialize ni Mia ang kanyang mahiwagang cetro. Sinabi niya sa kanya na napagtanto niya na wala siyang silbi sa kanila sa hukbo, kaya nagsimula niyang bigkasin ang isang spell kung saan sasalakayin niya si Leo. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at huminto ito. Masaya si Leo habang sinasabi niyang may dumating na importanteng tao at sasama pa rin siya sa hukbo ng Demon Queen. Matapos itago ang kanyang presensya, na muling nag-transform sa Black Knight, ang babae na kanina ay nasa hallway ay pumasok sa silid. Ang pangalan niya ay Diana. Pagkatapos opisyal na ipakilala ang kanyang sarili bilang Lord Onyx, hiniling niya sa dalaga na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang ulat sa pagpapanatili ng reactor, habang medyo kakaiba ang itsura ni Mia. Sa sandaling iyon, nagsimulang sabihin ng babae na na-recharge niya ang mga reaktor salamat sa talisman na ibinigay niya sa kanya. Nagpagulat ito kay Mia, na nagtanong kay Leo kung hindi siya ang nag-recharge ng mga reaktor. Ngunit ipinaliwanag niya na nagpunta siya sa pagawaan ng kastilyo at nakakuha ng amethyst mula sa Goblin Goldsmith. Pagkatapos, ginamit niya ang talisman at ginawaran ito ng spell para magkaroon ng parehong mahiwagang wavelength sa kanya. Kaya, ang sino mang may ganoong talisman ay maaaring mag-recharge ng mga reaktor, na nag-aalis ng malaking pasanin sa general team. Lahat ng ito sa loob lamang ng 15 minuto. 5 minuto pa siyang nawala dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay na-distract siya ni Lilia, tapos 5 pa para hanapin si Diana. Sa kanyang huling 15 minuto, tinuruan niya siya kung paano mag-recharge ng mga reactor. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng utos kay Diana na maghanap ng ibang tao na may angkop na kapasidad para sa gawaing iyon at hatiin ang gawain. Nakakita siya ng 3 iba pang sorcerer na may katulad na kakayahan, at ipinasa nila ang talisman upang punan muli ang mga reaktor. Sa wakas, pinasalamatan niya ito para sa kanyang magandang trabaho at sinabi sa kanya na malapit na niyang bigyan sila ng mas maraming talisman para mapabilis nila ang gawain. Kahit na medyo natagalan siya kaysa sa gusto niyang gawin ang gawaing ito dahil ito ang kanyang unang pagkakataon, patatawarin niya ang kanyang sarili. Samantala, si Mia, walang imak, ay hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya sinabi sa kanya ni Leo na ang gawaing ito ay tapos na at trabaho niya na bawasan ang pasanin sa kanyang mga balikat. Dahil nag-aalala si Diana sa kanyang kalusugan, nagpasya siyang tulungan siya. Ito ay nagpapasaya sa mage, na nagsasabi sa kanya na umasa sa kanya mula ngayon para sa higit pang mga gawain. Ito ay nagpapasaya sa dalaga, at siya ay umalis na masaya. Kapag nag-iisa sa silid, tinanong siya ni Leo kung sa wakas ay nauunawaan niya ang kanyang tunay na mga gawain, na ayusin ang mga gawain para sa iba, at kakailanganin lamang niyang tulungan ang kanyang sarili kung may mali, kaya lubos na nababawasan ang stress at pasanin na mayroon siya. Ipinaliwanag din niya na ang trabaho ay hindi isang bagay na dapat gawin ng mag-isa, at mas mababa pa sa isang malaking organisasyon kung saan maraming tao ang makakatulong. Sinabi niya sa kanya na sa halip na magkaroon ng isang napakahusay na tao na nagtatrabaho ng husto, mas mahusay na italaga ang maraming maliliit na gawain sa mga taong hindi gaanong bihasa. Pagkatapos, tinanong siya ni Mia kung bakit hindi niya sinabi sa kanya noon. Na kung saan siya ay tumugon na ito ay dahil siya ay nag-aalala ng sobra, at kung sinabi niya sa kanya na ipinadala niya ang gawain sa ibang tao, siya ay mas kakabahan at gusto niyang pumunta sa kanyang sarili upang suriin kung ang lahat ay gumagana ng tama. Nang napagtanto niyang ganap na siyang natuklasan nito, nahihiya siya. Nagpatuloy siya, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang maging kalmado dahil karamihan sa mga tao sa hukbo ay mga taong siya mismo ang nag-interview, at dapat siyang magtiwala sa kanyang pasya at sa mga taong mas mababa sa kanya. Dapat niyang patakbuhin ang organisasyon upang ang lahat ay magpatuloy sa paggana kung siya ay masasasawi bukas. Nagtuturo ito ng magandang aral kay Mia, na nagagalit sa kanya pagkatapos dahil napagtanto niya na habang ang iba ay nagsusumikap, wala siyang ginagawa kundi ang maghailata sa kanyang opisina.
Gayunpaman, itinutuwid niya ito, na sinasabi sa kanya na habang nagpapahinga siya, nagtatrabaho din siya habang pinapanood siya. Marami siyang natutunan sa pagkakita sa kanya, at napansin pa niya ang ilang bagay na hindi masyadong mahusay sa ilang punto sa mga gawain. Naghirap pa siya para mas mahusay na ayusin ang kanyang mga kagustuhan sa trabaho, na minarkahan ang 27, na kung saan ay maaari niyang italaga sa ibang tao nang walang problema. Kailangan lang niyang turuan ang mga ito dahil trabaho niya ito bilang boss. Matapos magsimulang tumingin si Leo sa isang mapa, humingi ng paumanhin si Mia sa kanya dahil sa maling paghusga sa kanya, kung saan siya ay tumugon na wala siyang problema sa pagtulong sa kanya dahil kung siya ay bumagsak, ang buong hukbo ay babagsak kasama niya. At kung mangyari man iyon, wala na talaga siyang mapupuntahan, kaya hindi niya kailangang magpasalamat para doon. Pagkatapos nito, nagpa siya siyang magtrabaho sa kanyang susunod na gawain. Bago siya umalis, nagpasalamat si Mia sa kanya para sa tulong, at binibiro niya na may nakalimutan siya, na nagpapaalala sa kanya sa pangungusap na sinabi niya sa kanya na magugulat siya kung magawa rin niya ang trabaho, at susunggaban siya nito upang bigyan siya ng isang kiss, isang bagay na lubhang nakakahiya sa babae na umatake ulit kay Leo. Sa gabi, muling nagsama ang dalawa dahil may mahalagang misyon si Mia para sa kanya. Si Lilia ay patungo sa isang misyon ng logistic dahil nauubusan na ng pagkain at kagamitan ang kastilyo. Hiniling niya sa kanya na pumunta at bigyan sila ng tulong upang matiyak na ligtas ang kargamento. Nang makita kung ano ang masamang plano ni Lilia, nagpa siya siyang tanggapin ang misyon upang maging maayos ang lahat. Ang plano ay karaniwang binubuo ng pagpunta sa Long Sea, kung saan nakakalat sa buong magagandang tubig nito ang maraming isla. Karamihan sa mga ito ay hindi pa ginalugad, na bumabalot sa dagat ng isang tiyak na misteryo. Ngunit sa gitna ng mga islang iyon, mayroong isang paraiso ng masaganang yaman na puno ng mga flora, fauna, at mineral na deposito upang matuklasan. May mga pagkawasak ng barko mula pa noong nakalipas na panahon na na-reclaim ng kalikasan, at dito ngayon nag-e-enjoy si Leo ng kaunting bakasyon. Gayunpaman, mabilis na natapos ang mga pantasyang iyon, na nag-ambala ni Lilia, na nakikipaglaro sa ilang miyembro ng Demon Army, na hinahamon sila sa isang karera upang makita kung sino ang mas mabilis. Medyo nagalit si Leo dahil nakikita niya kung gaano kaliit ang gamit ng babae. Dito, naaalala natin ang nakaraang gabi kung saan sinabi ni Mia kay Leo ang plano, kung saan pupunta si Lilia sa Largo kinabukasan sa isang misyon ng logistic. Dahil sa liblib ng lugar, medyo nagulat si Leo, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Mia na ang Demonic Army at ang mga taga-Largo ay may matatag at hindi masisira na alyansa. Sinabi sa atin na mga 3,000 taon na ang nakalilipas, pinangunahan ng Demon King Belio ang pag-atake laban sa kaharian ng tao. Matapos ang kanilang pagkatalo, maraming mga naninirahan sa Demon World ang nakatagpo ng kapayapaan sa sangkatauhan at naging isang magkakaibang bahagi ng kanilang lipunan. Gayunpaman, nang ang isang lahi na tinatawag na Dragon Folk ay agresibong inuusig ng mga tao, malinaw na ang magkakasamang buhay ay hindi isang opsyon. Dahil dito, ang mga nilalang na ito ay kailangang umalis upang mamuhay ng payapa sa Largo Islands. Kaya naman, dahil naaalala pa rin nila ang masakit na kwentong iyon, tinanggap nila ng bukas ang kamay ang pagsalakay ni Queen Echidna. Ito ay salamat sa kanila na ang Demonic Army ay nagawang ipagpatuloy ang paglaban sa sangkatauhan ng napakatagal, bilang isang uri ng lifeline para sa kanyang hukbo. Matapos marinig ito, naiintindihan na ngayon ni Leo kung bakit siya ipinadala para tumulong sa logistics mission dahil nauubusan na ng pagkain at kagamitan ang kastilyo. Dapat nilang tiyakin na ligtas na dumating ang kargamento. Ang pinakamalaking problema ay ang plano sa pagsasahimpapawid na iminungkahi ni Lilia, na, dahil sa kanyang edad at isip bata, ay hindi seryoso, at sa makatuwid ay karaniwang tumatagal ng mahabang panahon upang makumplito ang kanyang mga misyon. Matapos marinig ito, nagtanong si Leo kung bakit hindi nila pinapadala si Edgar, dahil isa rin siyang Dragon Folk, na mas magiging madali ang lahat sa mga tao sa mga isla. Ngunit sinabi sa kanya ni Mia na hindi nila siya maaaring ipadala dahil kailangan niyang protektahan ang kastilyo. Dagdag pa, gusto niyang gawin ang lahat ng gawain sa kanyang sarili, at walang matutunan si Lilia kung gagawin niya ang lahat ng gawain. Dahil dito, medyo nalungkot si Leo dahil iniisip niyang walang katotohanan na sumali siya sa Demonic Army upang tapusin ang paggawa ng isang babysitting job.
Gayunpaman, sa wakas ay tinanggap niya ito, at pagkatapos gumawa ng isang hindi nakakatuwang biro, pinaalis siya nito sa kanyang silid. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating sila sa Largo, kung saan si Lilia ay nagdudulot ng gulo sa pamamagitan ng pagsasaya tulad ng isang batang babae, na nagdulot ng pagkawasak sa paligid ng lungsod. Sa wakas, sa pag-abot sa portal, masaya siya sa kanyang pagkapanalo sa karera at binabati ang lahat para sa pagiging napakahusay na kalaban. Sa sandaling iyon, tinanong siya ni Leo kung maaari na silang huminto sa paglalaro ngayon, at sinagot niya na naglalaro sila upang makita kung sino ang maaaring magdala ng mga supply ng pinakamabilis. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng isang goblin na marami pa ring mga probisyon na dadalhin sa portal, ngunit sinabi ni Lilia na sapat na ito para sa araw na ito at dapat silang kumain. Nag-aalala ito kay Leo, at ilang sandali pa, inalok siya ni Lilia na kumain ng niyog na kakakuha lang niya sa palm tree. Habang iniisip niya na sa ganoong bilis ay hindi sila matatapos dahil may portal ang Largo sa pagitan ng kastilyo ng Demon Queen at ng isla na iyon, ang mga pasilidad ng imbakan at logistic ng isla ay nananatiling puno ng mga supply. Sa palagay niya, kung ang puwersa ng hindi mabilang na mga lahi ng isla ay epektibong ginagamit, maaari nilang tapusin ang trabaho sa loob ng isang araw or dalawa, kung ang tamang tao ay itinalaga sa trabaho. Ang pag-iisip na ito ay muling pinutol ni Lilia, na nag-aalok sa kanya ng isang masarap na carrot, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya nagugutom ngayon. Siya ay tumugon na siya ay pupunta upang ibigay ang mga ito sa iba, kung saan ang isa sa mga goblin ay nagtanong kung sino si Leo. Siya, bago sabihin na siya ang kanyang magiging asawa, ay napahawak sa kanyang bibig na tinakpe ni Leo, na nagpakilala. Makalipas ang ilang sandali, habang patuloy sa transportasyon ang mga nilalang, napagmasdan niya na mayroong isang istruktura na nangangailangan ng pag-aayos at sinabi na dapat nilang unahin iyon bago ang anumang bagay. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng mga goblins, habang sinasabi nila sa kanya na ang anumang pagbabago sa pamamaraan ay dapat na pirmahan ng boss. Iyon ay nakikita niya bilang isa pang problema. Pagsapit ng takip silim, nangungulila siya na walang pumapansin sa kanya dahil siya ay pansamantalang bantay lamang. Higit pa rito, marami sa mga tao sa lungsod ang nagalit sa mga tropa dahil sa iba't ibang pagkasira na naganap sa nayon. Kaya naman, siya mismo ay kailangang humingi ng tawad at mag-alok ng simpatsya, na napagtanto na kung magpapatuloy ang lahat ng ito, tuluyang mawawala sa kanila ang Dragon Folk at ang Logistics Center. At kung mangyari man iyon, ilang oras na lang at babagsak na ang Demon Army. Sa sandaling iyon, dumating si Lilia, na, nang makita si Leo na nalulumbay, ay nagtanong sa kanya kung may sakit siya. Sagot niya na masakit ang ulo niya. Gayunpaman, ito ay lubhang nag-aalala sa maliit na batang babae, na tumakbo sa paghahanap ng gamot. Samantala, sa kastilyo ng Demon Queen, tinanong ni Mia ang isang goblin kung dumating na ang mga supply, ngunit sumagot siya ng hindi at umalis. Doon ay nagkaroon ng maliit na pag-uusap si Merns at ang Sorcerer, kung saan nagdududa sila kung ito ay labis na trabaho para kay Lilia, kung saan siya ay tumugon na siya ay isa sa apat na general na katulad nila. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ni Akid na kung saan pinag-uusapan nila kung paano, kahit natalo sila ng bayani, wala ni isang nasawi. Kaya sinabi ng Demon Queen na ito ay dahil ang bida ay nagpigil, kahit na ibinato nila ang lahat ng mayroon sila sa kanya, at siya ay nalulumbay dahil wala silang magawa. Sa sandaling iyon, nagpakita si Lilia na may hawak na bulaklak, na nagsasabi sa kanya na natagpuan niya ang bulaklak na iyon sa pintuan at nais niyang ibigay ito sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi nito sa kanya na marami silang itatanim sa hardin dahil tiyak na magiging napakaganda nito sa ganitong paraan, at ito ay nagpapasaya sa Reyna. Bumalik sa realidad, makikita natin ang sorcerer sa gitna ng hardin, na puno ng mga bulaklak na ito, at nagsasabing tiyak na naiintindihan niya ang kailangan niyang gawin. Pagbalik sa Largo, nakita natin na pinagmamasdan ni Leo ang batang babae na naghahanap ng gamot, at sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang batang babae ay napakabuti at dalisay. Gayunpaman, siya ay napaka-immature at parang bata, kaya hindi siya maaaring makipag-usap sa kanya ng lohikal, tulad ng ginawa niya kay Mia. Kahit na natutuwa siyang nagmamalasakit ito sa kanya, nais niyang gugulin niya ang kalahati ng enerhiyang iyon sa pagtatrabaho. Sa sandaling iyon, isang ideya ang dumating sa kanya. Mamaya,
Pagdating ng gabi, bumalik si Lilia na may dalang gamot at humingi ng paumanhin sa sobrang tagal. Pagpasok sa tent, napagtanto niya na si Leo ay nakahiga sa isang kama, labis na nagdurusa. Sinabi niya sa kanya na isang ahas ang kumagat sa kanya. Pagkatapos nito, siya mismo ang nagsabi sa atin na siya ang nagpatawag ng makamandag na ahas na iyon upang tulungan si Lilia na maging mas mature. Nalungkot siya dahil sinabi nito sa kanya na gaano man siya kalakas, masasawi siya sa loob ng 12 oras. Ngunit iminumungkahi niya na sabihin kay Mia na pagalingin siya. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ang portal ay nasira, kaya hindi sila makakabalik sa kastilyo, at sinabi ni Leo sa atin na tiniyak niyang walang sino man sa mga isla ang may kakayahang pagalingin siya. Nangangahulugan ito na ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang buhay ay para sa batang babae na maghanap ng mga halamang gamot. Ito ay kung paano nagsimula ang plano ng bata, at sinabi niya sa kanya na ang ilan ay dapat lumaki sa mga taluktok ng kanluran, mabilis siyang umalis. Sa sandaling umalis na si Lilia, pinagaling ni Leo ang kanyang sarili gamit ang isang spell at ipinadala ang kanyang spy ay upang panoorin ang batang babae. Dahil siya ay naghanda ng mga pagsubok sa lahat ng paraan, kakailanganin niyang pamahalaan ang kanyang mga tao ng maayos at gamitin ang kapangyarihan ng pagtutulungan ng magkakasama upang madaig ang mga ito. Ang mga pagsubok ay idinisenyo upang turuan siya kung paano pamahalaan ang isang koponan. Dahil sa mahusay na determinasyon kung saan ang maliit na batang babae ay naghahanap ng mga halamang gamot, siya ay naging isang mahusay na puting lobo na tinatawag na Fenner, ang Divine Wolf, na isang proteksyon na Diyos sa kontinente kung saan nagmula ang Beast Girl. Kahit na wala siyang ideya kung bakit niya nagagawang mag-transform sa isang bagay na napakahalaga, alam niya nang may katiyakan na naabot na niya ang unang pagsubok, na ang pagbasag ng malaking bato, na ito mismo ay pinrotektahan ng isang spell na humaharang sa mga pisikal na pag-atake. Sinubukan ng maliit na batang babae na sumulong at basagin ito. Gayunpaman, wala itong epekto. Sinabi ni Leo na para makalusot, kailangan nilang maghanap ng subordinate na maaaring magtanggol ng spell. Gayunpaman, dahil sa personalidad ni Lilia, paulit-ulit niyang sinasalakay ang bato, naging dismayado dahil wala siyang magawa dito. Bagamat sigurado si Leo na maya-maya ay matutuklasan niya na kung hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa, kailangan niyang humingi ng tulong, mali siya. Sa sandaling magsimulang mag-crack ang bato, ang maliit na batang babae, sa kanyang anyo ng lobo, ay patuloy na umaatake ng paulit-ulit, na ginagawang mas malaki ang mga bitek sa bato. Sa pagkamangha ni Leo, nabasag niya ang bato nang walang tulong ng sinuman. Ngunit kumbinsido siya na hindi niya malalampasan ang pangalawang pagsubok ng mag-isa hanggang sa loob ng isang kuweba, naabot niya ang isang malaking pader na gawa sa mga slime, na may kakayahang hatiin ang sarili ng walang hanggan kapag nasira mo ang mga ito. Sa lahat ng mga slime na iyon, mayroong isang slime na may core, at kung matalo mo ang isang iyon, lahat sila ay mawawala. Ang pinakamabilis na paraan upang makapasa sa pagsusulit ay ang magdala ng isang taong napaka-perceptive, or kahit isang taong maaaring mag-freeze ng mga slime. Gayunpaman, ang pagsira sa napakaraming slimes ay nagiging sanhi ng presyon sa pagitan ng mga ito upang masira ang core. Kaya naman, muli, lumampas sa inaasahan ni Leo, si Lilia ay pumasa sa pagsusulit ng mag-isa. Patuloy siyang sumulong hanggang sa marating niya ang isang lugar kung saan may narinig siyang boses, at ilang metro sa unahan, nakakita siya ng malaking bangin. Sinasabi nila sa atin na ito ang pangatlong pagsubok na itinakda ni Leo, na lumilikha ng isang malaking kalaliman na may mahika, na imposibleng tumawid sa kabilang panig sa pamamagitan ng pagtalon. Isang misteryosong lalaki, na mukhang isang bard, ang nagpakita, na nagsasabi sa kanya na siya ay isang simpleng manlalakbay na tinatawag na Gildart, na talagang si Leo mismo. Itinago niya ang amoy niya para hindi niya malaman na siya talaga si Leo. Pagkatapos nito, nakita niya si Lilia na tumatakbo palayo sa bangin. Gayunpaman, pinipigilan siya ng takot, at hindi siya ng ahas na tumalon. Alam ni Leo na sa kabila ng kanyang mahusay na kakayahan sa pagtalon, hindi niya maaabot ang kabilang panig, dahil mayroon lamang isang paraan. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang kumanta, na nagsasabi na kung mayroon siyang kaibigan na maaaring lumipad, maaari siyang tulungan nitong tumawid sa lamat. Ipinaliwanag niya na kapag hindi niya kayang lutasin ang isang problema sa kanyang sarili, palagi niya itong malulutas sa tulong ng isang kaibigan.
Pagkatapos nito, nagpasalamat siya sa kanya at sinabi sa kanya na hihingi siya ng tulong sa iba. Habang umaalis siya sa malalim na kagubatan, napakasaya ni Leo dahil matututunan niya ngayon ang kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama, at sisiguraduhin niyang makukuha niya ang lahat ng pagsasanay na kailangan niya, na sumasaklaw sa anumang pagkakamali. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang tinawag siya ni Lilia mula sa malayo at nakita siyang lumalangoy sa ilog, na nagsasabi sa kanya na humingi siya ng tulong sa lahat. Sinabi nila sa kanya na maaari siyang lumangoy sa ilalim at pagkatapos ay umakyat, at ito ang ginawa niya. Pagkatapos, pinasalamatan niya ito para sa payo, at isa-isa, nalampasan niya ang bawat pagsubok na ibinigay sa kanya ni Leo, sa lahat ng posibleng paraan, maliban sa mga nasa isip niya. Kinabukasan, nagising siya at napagtanto na sa tabi niya, may isang walang laman na mangkok na may kutsara, at sa kanyang mukha, may mga bakas ng pagkain. Pagkatapos nito, pumasok ang Beast Girl sa silid na tuwang-tuwa nang makitang mas gamaan ang pakiramdam ng kanyang kaibigan. Sinabi niya sa kanya na nakuha niya ang mga halamang gamot at ipinakain sa kanya. Nagpasalamat si Leo sa kanya at sinabi sa kanya na mas mabuti na ang pakiramdam niya. Pagkatapos nito, naalala niyang may gusto siyang ipakita sa kanya, binibigyan siya ng papel na may drawing kung saan ipinaliwanag niya ang isang plano kung paano magtrabaho. Tinanong niya siya kung iyon ang magiging tamang paraan, kung saan nagulat siyang nagtanong kung naisip niya iyon sa kanyang sarili. Sinabi ni Lilia sa kanya na hindi, ito ay payo na ibinigay sa kanya ng isang lalaki na nagngangalang Gildart, na nagsabi sa kanya na mas madaling magtulungan bilang isang koponan kaysa magkahiwalay. Kaya, naisip niya ito habang natutulog siya. Sinasabi niya na dahil siya ay may mahinang isip, hindi niya alam ang mga bagay maliban kung sasabihin nila sa kanya. Pagkatapos, napagtanto ni Leo na ito ay kasing dali ng pagsasabi sa kanya kung ano ang gagawin at kaunti pa, napagtanto na sa huli, siya mismo ang tulala at hindi ang maliit na batang babae. Dahil ang tanging sasabihin niya sa kanya ay uy subukan mo ito, at binabati niya ito para sa mahusay na trabaho na ginawa, na nagpapasaya sa batang babae. Nang maglaon, sinabi niya na ang lahat ay napakasaya na hatiin ang trabaho at gawin ito ng mabilis, kaya napagtanto nila ang kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama. Kapag natapos na ang misyon, pabalik sa kastilyo, masaya si Mia na makita ang pag-unlad ng batang babae upang maging isang maaasahang pinuno. Pagkatapos nito, tinanong ni Leo si Mia kung bakit siya tinawag, at sinabi niya sa kanya na isa pang mahalagang problema ang nagpakita, at ang Reyna Echidna mismo ay nais na ang Night Onyx ay magpakita kaagad sa kanya, na medyo nagpatakot sa ating bida na isipin na nabuking niya ito. Pagkatapos nito, mayroon tayong pananaw sa nakaraan kung saan nakikita natin ang isang modernong lungsod na biktima ng kaguluhan habang nakikita natin ang mga gusaling nasusunog at nawawasak. Habang nakikita natin si Leo sa isang helicopter, kung saan sila ay nagsasalita sa pamamagitan ng ilang uri ng aparato, na tumatanggap ng utos na harapin ang kaaway, na inuuna ang proteksyon ng mga sibilyan. Nakita namin kung paano tumalon ang ating bida mula sa helicopter, at hiniwa ang isang uri ng orc sa harap ng isang babae na naiwang duguan. Matapos siyang bigyan ng kaunting tingin at pag-check kung ayos lang siya, patuloy na pinapaslang ni Leo ang mga kaaway, habang siya mismo ang nagsasabi sa atin na, sa kabila ng pagiging tagapagligtas ng lahat ng mga tao na naruroon, hindi nila siya tinanggap ng may mga pagkaganyak ngunit may mga mata na puno ng takot at tila mataas na inaasahan. Ngunit wala siyang pakialam dahil ang dahilan ng kanyang pag-iral ay upang protektahan ang sangkatauhan. Muli, sa kasalukuyan, nakikita natin kung paanong naging bangungot ang lahat ng napagtanto ni Leo na ang natitirang bahagi ng araw ay magiging kakilakilabot, at naaalala niya ang pag-uusap nila ni Mia noong nakaraang araw, kung saan sinabi nito sa kanya na marahil ay nagagalit ang Reyna dahil hindi pa ito nagpapakita sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng sorceress na ang lahat ay nangyayari ng tama salamat sa tulong ng Night Onyx. Pagkatapos ay sinisisi niya siya na marahil ay gusto niya itong makita sa parehong dahilan. Sa sandaling iyon, sinabi nila sa atin na si Echidna ay napili bilang Demon Queen para lamang sa kanyang assignment. Gayunpaman, napakalakas niya na kaya niyang harapin si Edgar gamit ang kanyang espada sa one-on-one na labanan. Sinasabi rin sa atin na magaling siyang spellcaster, tulad ni Mia, to the point na nakakatakot kung gaano siya kalakas. Kahit anong pakulo ang gamitin niya, baka makita pa rin niya ang disguise niya.
Sa sandaling iyon, siya ay nag-ambala ni Mia, na nagsasabi sa kanya na anupaman kailangan niyang magmadali at hilingin sa kanya na tawagan siya ng walang pag-aalinlangan kung napagtanto niya ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na magiging maayos siya, at pagkatapos na muling likhain ang kanyang baluti, sinabi sa kanya na aalamin niya ito sa kanyang sarili at para sa kanya na kumilos na parang wala siyang alam. Habang papunta sa meeting room, iniisip ni Leo kung anong dahilan ang maibibigay niya sa Demon Queen. Gayunpaman, kapag nakilala niya siya, pinakikitunguhan niya ito ng masaya na may malaking ngiti sa kanyang mukha at humihingi pa nga ng paumanhin sa pagtawag sa kanya sa ganoong kaikling abiso, at pinasasalamatan siya sa lahat ng tulong. Pagkatapos, hiniling niya sa kanya na umupo sa isang malaking mesa na may malaking piging. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos matikman ang pagkain at alak, nagpatuloy sila sa pakikipag-usap ng mahinahon at palakaibigan. Gayunpaman, ang hiling ni Leo ay makaalis doon sa lalong madaling panahon dahil sa kung gaano siya natatakot na matuklasan nito ang kanyang pagkakakilanlan sa sitwasyong iyon. Sa wakas, gumawa si Akidna ng isang panukala na medyo nag-aalala sa kanya, dahil hiniling niya sa kanya na tanggalin ang kanyang armor helmet. Na kung saan siya ay tumugon na ito ay magiging walang galang na ipakita ang kanyang mukha sa kanya, ngunit siya ay nagpumilit, na sinasabi sa kanya na gusto niyang makipag-usap sa kanya ng harapan. Kaya, siya ay lumapit sa kanya at siya mismo ang nagtanggal ng kanyang helmet upang makita ang kanyang mukha, kung saan siya ay mabilis na gumamit ng isang spell upang baguhin ang kanyang mga tampok ng kaunti, kaya pinahaba niya ang kanyang buhok. Nag-alinlangan siya sa una at nagsimulang tumingin sa kanya ng detalyado. Gayunpaman, sa kabutihang palad para sa bayani, hindi siya napapansin, at sinabi niya sa kanya na gusto niya ang kanyang mukha at naramdaman niya ang isang mahusay na lakas sa likod ng kanyang baby face, na lubos na nagbibigay katiyakan kay Leo. Kapag nakita niyang lasing siya, naghahanap ng diskarte si Leo para makaalis doon, at napagtanto niyang walang laman ang baso niya at nag-aalok na punuin ito nang may balak na malasing siya ng sobra hanggat maaari. Kaya, ang mga sunod-sunod na baso ay nagiging puno ng inumin, at sa sandaling sa tingin niya ay nakamit niya ang kanyang layunin, masayang ipinagtapat niya na ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Samantala, si Mia ay kalmadong nag-e-enjoy sa nakaka-relax na tsaa at nagsimulang mag-alala tungkol kay Leo. Sa sandaling iyon, pumasok si Lilia sa silid upang ihatid ang kanyang ulat. Si Leo, nang makitang bigo ang kanyang unang plano, ay nagpa siya na sumubok ng bago, na pinupuri ang masasarap na pagkain na mayroon siya sa mesa. Matapos pag-usapan ang pinagmulan ng mga sangkap, ipinagtapat niya na ipinagmamalaki niya na nagawa ni Lilia ang gawaing pamamahala at nagtiwala siya sa maliit na batang babae sa simula, na nagpapakita ng isang inosenteng ngiti na ikinagulat ni Leo. Sinasamantala niya ang pagkakataong subukan na magkaroon ng isang kawili-wiling pag-uusap tungkol sa kung paano inihanda ng mga chef ang recipe, dahil maaari itong humantong sa anumang uri ng pag-uusap. Matapos magpatuloy sa pakikipag-usap ng kaunti, pinuri ng Demon Queen si Leo hindi lamang para sa kanyang trabaho kundi para sa kanyang malawak na kaalaman sa pagluluto. Pagkatapos nito, tinanong niya siya kung bakit palagi niyang sinusuot ang helmet na iyon at ayaw niyang tanggalin ito. Masaya si Leo dahil nakarating na sila sa usapan na kinainteresan niya. Kaya, inimbento niya na siya ay isinumpa ng isang diyosa at ang oras na pinapayagan siyang magpakita ng kanyang mukha sa iba ay napakalimitado. Iyon ang dahilan kung bakit dapat niyang gugulin ang karamihan ng kanyang oras na nakabalot sa baluti. Kaya, sinasamantala niya at sinabi sa kanya na malapit na siya sa limitasyon na maaaring hindi niya suot ang kanyang helmet. Gayunpaman, natutuwa siyang makipagsapalaran dahil ito ay isang pagkakataon na gumugol ng oras sa kanyang kamahalan, at ito ay nagpapula sa dalaga, na gustong magpalipis ng buong gabi sa pag-inom at pagtangkilik sa mga masasarap na pagkain, na labis na ikinagulat ni Leo, dahil ginawa niyang dahilan ang limitasyon ng oras upang umalis sa lalong madaling panahon. Samantala, sa isa pang silid, pinagtatalunan ni Mia at Lilia kung dapat nilang tingnan kung ano ang nangyayari kay Leo, ngunit ipinaalam ni Diana sa sorcerer na mayroon siyang napakakagyat na mensahe para sa kanya. Makalipas ang ilang oras, pabalik sa meeting room, mas kalmado si Leo dahil hindi pa rin natutuklasan kung sino siya. Gayunpaman, higit sa lahat ay nais niyang makaalis doon.
Matapos itong isipin, pinasalamatan siya ni Echidna sa pagbawas sa trabaho ni Mia sa sandaling dumating siya at sa pagbabantay kay Lilia, kaya nag-organisa siya ng isang party para pasalamatan siya sa kanyang pagsusumikap sa pagtulong sa lahat. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Leo tungkol sa kanyang opinyon tungkol sa bayani. Si Leo, na sinasabi sa kanya na narinig niya na gusto rin niyang sumali sa Demon Army at tinanong siya kung tatanggapin niya siya. Ngunit galit na sinabi ni Echidna sa kanya na hindi, at siya ang huling taong gusto nila sa kanilang hukbo, dahil tiyak na sisirain niya sila mula sa loob palabas. Habang iniisip niya na ang lahat ay labis na walang katotohanan dahil literal na nasa harap niya ang bayani, at hindi niya ito napagtanto. Sinabi niya sa kanya na kung hindi dahil sa bayani, nasa kanya na ang Philosopher's Stone, at wala sila sa sitwasyong iyon ngayon. Kaya, sinasamantala niya ang pag-aalboroto ng Reyna upang sabihin sa atin ang impormasyon tungkol sa Philosopher's Stone, at iniulat na ito ay isang kayamanan na natagpuan sa banal na lungsod ng Renale at nahukay ito ng unang Holy King mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas gamit ang kanyang kapangyarihan upang mahanap ang kabisera. Sinasabi ng mga alingaw na ang Philosopher's Stone ay ginawang lunti ang mga bukid ang mga kaparangan sa paligid ng lungsod. Pinoprotektahan nito ang mga tao sa lungsod mula sa isang salot at maaari pang ang gawing immortal ang isang tao. Gayunpaman, karamihan sa kanyang mga tsismis ay hindi totoo, at alam niya ito dahil ginamit niya ang kanya noon. Bagaman hindi ito ang parehong bato na nasa kabisera na ginamit niya. Gayunpaman, ang Philosopher's Stone ay hindi magbibigay sa sinuman ng mga superpower or anumang katulad nito. Ito ay hindi isang magical enhancer or isang panlunas sa lahat. Pagkatapos ng pagsasabi ng impormasyon tungkol sa artifact, napagtanto niya na si Echidna ay patuloy na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya, na inilalantad kung ano ang kanilang layunin sa pagsalakay at sinasabi na ang kanyang paraan ng pagsisikap na makuha ito ay mali at na ang pinakamahusay na paraan ay ang magtrabaho kasama ng mga tao, kung saan ito ay nagpapaalala kay Leo ng isang kwento tungkol sa mga tao at mga demonyo na nagsanib puwersa. Sinasabi nila sa atin ang tungkol sa isang taong tinatawag na Ibad ang Joiner of Hands, isang kwento na nagsasabi tungkol sa isang taong naglalakbay sa mundo ng mga tao, at nagtayo ng isang lungsod kung saan ang mga tao at mga demonyo ay namumuhay ng magkakasuwato. Gayunpaman, ang kwentong iyon ay walang kinalaman sa kasalukuyang katotohanan, dahil ang mga tao at mga demonyo ay nakatakdang magkasalungat sa isa't isa. Napukaw nito ang pag-usisa ni Leo, na nagtanong sa kanya kung ano ang plano niyang gawin sa Philosopher's Stone, dahil natalo niya ito sa huling pagkakataon, at pagkatapos na mawala ang karamihan sa kanyang hukbo at teritoryo, nagpasya siyang manatili at subukang bumangon mula sa simula sa halip na bumalik sa kaharian ng demonyo. Napagtatanto na kung hahanapin lamang niya ang kawalang kasawian or kayamanan, mawawalan siya ng motibasyon at aalis. Nagtataka siya kung bakit gusto niyang manatili sa kastilyo, muling itayo ang kanyang hukbo. Pagkatapos ng munting pag-uusap na ito, hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya. Pagkatapos nito, lumabas sila sa balkonahe at nakita ang magagandang tanawin ng mga bundok na nababalutan ng nyebe sa paglubog ng araw, at tinanong niya siya kung nakapunta na ba siya sa kaharian ng demonyo. Kapag sumagot si Leo ng hindi, inilarawan niya sa kanya kung paano ito ay isang malaking desyerto na kaparangan kung saan walang araw or halaman, kung saan ang hangin ay mabigat at ang tubig ay marumi at malabo. Nagiging sanhi ito ng mga angkan ng demonyo na mag-away sa isa't isa para sa kakaunting mapagkukunan, na nabahira ng dugo ang kaparangan. Kaya't, sawa na doon, gusto niyang palayain ang lupaing iyon mula sa labanan at pasikatin ito sa sikat ng araw, linisin ang tubig, mamumangga ang mga parang at kagubatan na umiindayog sa banayad na hangin. Kaya, gusto niyang makuha ang Philosopher's Stone para sa lupang iyon, at nagpagulat ito kay Leo nang makita niyang nakipaglaban siya sa sangkatauhan upang mapabuti ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Pagpapatuloy niya, na sinasabi na wala siyang problema sa mga tao. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang makuha ang Philosopher's Stone, dahil kung kusang loob nilang iaalok ito, tatanggapin nila ito nang hindi nagdabuhos ng dugo. Gayunpaman, kahit na ipaliwanag nila sa kanila ang kanilang mabuting hangarin, hindi nila ito ibibigay sa kanila, sapagkat ang sagradong kapital ay ang sentro ng kaharian ng tao, at ang pagnanakaw ng kung ano ang pinagsasama-sama ng lungsod na iyon ay makakasama sa kabuhayan nito.
Gayunpaman, ito ay isang sakripisyo na handa niyang gawin, na nagbibigay ng santuwaryo sa mundo ng demonyo sa lahat ng mga tumulong sa kanyang layunin. Gayunpaman, wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa mga taong sumasalungat sa kanyang mabuting kalooban, at ipinaalala niya sa kanya na siya mismo ang nagbabawal sa hindi kinakailangang pagpaslang sa mga digmaan kung saan siya ay bahagi. Sinasagot ni Akid na dahil sa ganoong paraan ng pag-arte, sila ay nasa puntong kung saan sila ay lubos na matatalo. Gayunpaman, ayaw niyang maging kontrabida ng buo, dahil maaaring maging kaaway niya ang mga tao, ngunit mayroon din silang mga tahanan na gusto nilang protektahan, at kung isa sa alang-alang iyon, ito ay isang bagay na hindi niya magagawa. Upang tapusin ang pag-uusap, wala siyang masamang hangarin sa bayani, dahil siya ay umiiral upang protektahan ang sangkatauhan, at hindi siya dapat sisihin sa paggawa nito, ang pakikipaglaban sa isang mananalakay na umaatake sa sangkatauhan. Ang mga salitang ito ay nagpaunawa kay Leo na siya ay isang mabait na reyna na nagmamalasakit sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, siya ay naging isang masamang mananakop upang panatilihin ang kanyang minamahal na mga nasasakupan. Iniisip niya ang lahat ng pagkabalisa at pag-aalala na dapat na mayroon siya sa buong oras na iyon, na pagtanto na siya mismo ang nagdulot ng kakulangan sa ginhawa sa babae. Nang maging open siya, tinanong niya siya kung bakit siya nagpasya na sumali sa hukbo ng demonyo. Matapos isipin na siya ay naging ganap na tapat sa kanya, nagpasya siya na hindi patas na magsinungaling sa kanya habang inaalala ang lahat ng pag-uusap nila sa hapunan. At nang magpasya siyang ihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, nag-ambala sila ni Mia at Lilia, na nagdala ng isang mahalagang abiso kung saan nag-iwan si Merns ng isang liham na nagsasabing siya ay aalis sa isang paglalakbay at humiling na huwag na siyang hanapin. Ang isa pang liham ni Edgar ay nagsasabi na dahil hindi niya nasanay ng tama ang kanyang mga tropa, babayaran niya ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagtapos ng kanyang sariling buhay, na labis na ikinagulat nilang dalawa. Nang gabi ring iyon, hinanap ni Leo si Merns para tanungin siya kung ano ang dahilan ng kanyang pag-alis, kung saan sinagot ng assassin na dahil ito sa kanyang edad, na ipinaalala kay Leo na binanggit ni Mia na hindi pa natatagalan ang kanyang kaarawan. Kaya, sinabi sa kanya ng bayani na talagang kahanga-hanga na ang isang taong nasa pagitan ng 16 at 17 taong gulang ay nasa hukbo, at nag-aalok na ihandog siya ng isang party. Kung saan sinabihan siya ni Merns na itigil ang pagtrato sa kanya na parang mas matanda siya sa kanya, dahil halos magkasing edad lang sila. Ito lamang ang mga salita mula sa lalaki na bahagyang bumabagabag kay Leo, na naaalala ang sandaling natanggap nila ang liham tungkol sa susunod na paglalakbay ng asasin, at ang mga pagtatangka ni Edgar na tapusin ang kanyang sarili. Ang bawat isa ay nagpasya na hanapin sila, ngunit hindi nila alam ang lokasyon ni Merns. Kasunod ng kanyang bakas ng mahika, naghanap siya hanggang sa matagpuan niya siya at magsimula ng isang maliit na tunggalian. Hindi alam ng assassin na si Leo ang nagtatago sa ilalim ng baluti, ngunit kapag tinanggal niya ito, natapos ang laban. Nang maglaon, pinag-uusapan ang dahilan kung bakit gusto ng lalaki na maglakbay, at sinabi sa kanya ni Leo na ang mga dakilang general ay hindi basta-basta maaaring tumayo at mawala dahil kung mawala ang isa sa kanila, kailangan na nilang muling itayo ang hukbo mula sa simula. Kaya, para hindi siya makatakas, sa pamamagitan ng isang maliit na spell, itinali niya ang kanyang binti ng isang kadena nang hindi napapansin ni Merns, at pagkatapos nito, sinusubukan niya itong kumbansihin na kung mayroon siyang magandang dahilan para umalis, iiwan niya ito. Pero dapat siguraduhin niyang hindi siya magsisisi. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipag-usap, sa wakas ay ibinunyag ng assassin ang kanyang mga dahilan sa pag-alis, na itinalaga sa kanya ang papel na tagapanayam para sa mga bagong tropa ng hukbo. Dapat niyang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Gayunpaman, siya ay medyo tahimik, at sa kabila ng pagiging isang guildmaster dati, hinayaan niya ang iba na magsalita sa parehong paraan na kasalukuyan niyang ginagawa sa hukbo ng demonyo. Kaya naman, naisip niyang may matututunan siya kung magbibiyahe siya at bibisita sa maraming bayan. Ngunit ngayon na nandyan si Leo, hindi na ito kailangan, at hiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano makipag-usap. Si Leo, na hindi sigurado kung paano ituro sa kanya iyon, ay tinanong siya kung maaari siyang humingi ng tulong sa iba. Pero sabi niya hindi, dahil ayaw niyang abalahin sila dahil abala ang lahat sa kanilang mga trabaho.
Matapos marinig ang kanyang dahilan, tinanong siya ni Leo kung iyon ba talaga ang dahilan kung bakit siya nag-iwan ng sulat ng ganoon. Pagkatapos nito, sa pag-aakalang wala ng silbi ang lahat, sinubukan ni Merns na tumakas. Gayunpaman, hindi niya magawa, dahil nakatali siya sa paa. Matapos ang bigong pagtatangka na ito, pumayag ang ating bida na turuan siya kung paano makipag-usap sa loob ng 3 araw. Sa sandaling bumalik sa kastilyo, parehong pinasalamatan siya ng Reyna, Mia, at Lilia sa kanyang tulong, at bahagyang nakipag-usap si Akid na tungkol sa kung paanong ang mga general ay uri din ng mga tagapayo sa kanya, kaya dapat niyang pakinggan ang mga iniisip niya at nang pumaslang tungkol sa mga tao na madalas na nakikipag-away sa kanyang sarili. Doon naalala ni Leo na si Merns, sa kanyang unang laban pagkatapos matalo, ay hiniling sa kanya na tapusin siya dahil kung hindi, isang araw ay magdadala siya ng pagkawasak sa sangkatauhan, isang bagay na nakita niyang medyo wala sa lugar bago dumating sa hukbo ng demonyo. Pagkatapos nito, nagtanong siya tungkol kay General Edgar, kaya sumagot ang Reyna na pumunta sila sa kampo ng pagsasanay at nakita niya na talagang sinusubukan niyang paslangin ang sarili. Gayunpaman, matigas ang kaliskis nito kaya nabasag nito ang anumang sandata na sinubukan nito, at kahit na ang dahilan niya ay hindi niya sinanay ng maayos ang mga tropa, hindi pa rin nila alam ang buong kwento. Kaya naman, pansamantala, ang kanyang anak na si Julia ang magbabantay sa kanya, dahil siya lang ang kahinaan ng general. Kinabukasan sa silid kainan ng kastilyo, makikita natin na medyo abala ang lahat habang ang mga chef ay naghahanda ng ilang pagkain. Ang punong chef ay nagsilbi sa kanila para sa kasiyahan ng mga tropa, at doon ay makikita namin ang parehong Merns at Leo na nagtatrabaho bilang mga waiter. Ngunit ang huli ay nakadamit ng pambabae dahil sa maselang mukha at mga damit na iyon, maaari siyang magpanggap na ibang tao maliban sa isa sa mga general, dahil kakabahan ang mga tropa kung ang kanilang superior ang naghain sa kanila ng pagkain. Pagkaraan ng ilang sandali, ang assassin ay hindi masyadong masaya sa mga pamamaraan na kanilang ginagamit, dahil hindi niya nakikita ang isang relasyon sa pagitan ng paghahatid ng pagkain at pagiging isang dalubhasa sa komunikasyon. Ngunit sinagot ni Leo na ang mga posisyon sa serbisyo ay nagtuturo ng lahat ng mga pangunahing konsepto ng komunikasyon, mula sa pakikipag-usap sa mga customer at pakikiramay sa kanila, kahit na pagbibigay sa kanila ng mga rekomendasyon sa mga pinggan ay naghihikayat sa kanila na magkaroon ng isang mas mahusay na pag-uusap. Muli, kasama ang punong chef, sinabi niya sa kanya na dapat siyang ngumiti ng kaunti, kung hindi ay matatakot ang mga customer. Gayunpaman, kapag sinubukan niya ito ay mas nakakatakot. Sinisikap ni Leo na mag-empatya sa kanya, na sinasabi sa kanya na hindi niya kailangan ng anumang talento upang maging isang mahusay na tagapagsalita, kailangan lang niya ng pagsasanay dahil siya mismo ay napakasama sa pakikipag-usap sa nakaraan at nawala siyang ideya kung gaano karaming mga tao ang kanyang nakausap, or kung ilang beses siya nabigo. Medyo napahiya pa siya, at pinayuhan niya siya na huwag gumamit ng mga parirala na masyadong maikli or paulit-ulit, na nagpapaalala sa kanya na ang mga pag-uusap ay isang pagsisikap ng grupo dahil ang ilan ay nagbibigay ng ilang mga salita at ibinabalik niya ang mga ito, at sa gayon ay nalilikha ang isang kaaya-ayang pag-uusap, dahil gusto nilang malaman na nakikinig siya sa kanila. Pagkatapos nito, nagbigay si Leo ng isang halimbawa, na hinihiling sa kanya na isipin na kumakain siya kasama ang mga kaibigan at pinag-uusapan ang sopas. Mayroong maraming mga pagpipilian para sa pagkakaroon ng isang pag-uusap kung sumasang-ayon na ito ay masarap or marahil hindi, nasasabihin na ito ay hindi ang kanyang estilo. Siguro kahit na nagre-rekomenda or nagsasabi na siya ay mas nasa mood para sa isa pang partikular na uri ng pagkain. Kaya, dapat siyang maging empathetic sa panlasa ng iba. Gayunpaman, tumugon si Merns na ang empatiya ay ang unang bagay na dapat nilang alisin kapag pumasok sa Assassin's Guild. Kaya, medyo nakikibagay sa estilo ng pumaslang sa pamamagitan ng kaunting empatiya, iniisip niya na ang pinakamahusay na lansihin na magagawa niya ay tumahimik at makinig. Ngunit pagkatapos marinig ito at hindi maintindihan, sa tingin ni Merns ay naglalaro siya ng isang biro, kaya't sinipa niya ito, sinabing, anong klaseng pag-uusap iyon kung hindi ka magsasalita? Ngunit ipinaliwanag ni Leo na ang isang mahusay na nakikipag-usap ay isang mahusay na tagapakinig, at sinisisi siya ni Merns na siya ay palaging tahimik, na sinagot ng ating bida na ito ay dahil gusto niyang laging matapos ang pag-uusap.
Ipinaliwanag niya na ang pakikinig ng mabuti sa sinasabi ng kausap ay ang paraan para magkaroon ng magandang pag-uusap, at iyon ang ginawa niya sa unang pagkakataon na sinubukan niyang makipag-usap sa isang tao. At kapag nalaman ng mga tao na ikaw ay isang mabuting tagapakinig, sila ay darating sa kanilang sarili upang humingi ng payo or opinyon sa iyo. Kaya, pagkatapos ng mga salitang ito, sinubukan siya ng asasin. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng mga ito mula sa isa sa mga mesa para umorder, kaya naglakad siya, at sa mesa, may isang grupo ng mga taong lobo na nagsabi sa kanya na siya ay natatagalan, at pinagbantaan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na sila ay isang mapanganib na grupo at na ayaw niyang mapabilang sa kanilang mga blacklist. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ng pinuno na siya ay maganda, at tinanong sila ng assassin kung ano ang gusto nilang kainin, kung saan sinabi ng pinuno ng mga mersenaryong ito na gusto nila ng alak at karne. Kaya, sinagot ni Mearns na kailangan niya ng karagdagang impormasyon dahil mayroon silang iba't ibang uri ng alak at karne. Pagkatapos nito, ang pinuno ay nagpapatawa sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanyang sinabi, at lahat ay nagtawanan. Kaya, pagkatapos nito, iminumungkahi ng lalaki ang pulang paminta na pinalamanan ng karne dahil napakahusay nito sa inumin. Ngunit hinampas niya ang sulat mula sa kanyang mga kamay, na sinasabi sa kanya na siya ay nagugutom para sa isang magandang babae, na pinagpapasa siya. Ngunit ang sagot ni Mearns ay hindi iyon serbisyong ibinibigay nila sa dining room na iyon. Nang makita ang sitwasyong ito, pinatawad ng punong chef si Leo sa hindi pagtulong sa kanya. Gayunpaman, tiniyak niya ito, na sinasabi sa kanya na kaya niyang pamahalaan ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang segundo, pina-immobilize ng assassin ang pinuno sa lupa sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa isang headlock, halos mabali ang kanyang braso. Kapag sinubukan siyang salakayin ng iba pang grupo, madali niyang napatumba silang lahat, at lahat ng nasa silid ay namangha. Kaya, iniisip ni Leo na dapat niyang turuan siya kung paano mag-disguise ng mas mahusay, at tapos na ang shift niya. Sa pagbabalik sa kanilang mga silid, sinabi sa kanya ni Leo na ang kanyang unang araw ay hindi naging masama at ang pag-arte sa ganoong paraan ay ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa mga ganoong lalaki. Ipinaalala niya sa kanya na binigyan niya sila ng isang mungkahi kung ano ang iuutos, kaya ginawa niya ang mas mahusay kaysa sa inaasahan. Kaya, upang tapusin ang araw, hiniling niya sa kanya na magpalit at pumunta sa kanyang silid. Gabi na, at pinaupo niya ito dahil magkasama silang magsasagawa ng isang practice interview kung saan pakikipanayaman siya ni Mearns upang subukan ang mga kasanayang natutunan niya. Maaari siyang magtanong sa kanya ng kahit ano. Sinamantala ito ng assassin at tinanong siya tungkol sa kanyang tunay na dahilan sa pagsali sa kanyang hukbo, na sinasabi sa kanya na alam niya na ang sinabi niya tungkol sa pagnanais na magdulot ng kapahamakan sa sangkatauhan ay isang kasinungalingan. Laking sorpresa nito kay Leo na natuklasan niya ito. Pagkatapos nito, sinimulan ni Leo na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan, at sa unang pagkakataon na nakaranas siya ng pagsalakay ng demonyo. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa dahilan kung bakit siya nagsinungaling na sumali sa hukbo ng demonyo, dahil sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan, hindi na niya ito kakailanganin para mapunta ang mundo sa kaguluhan. Nagpagulat ito kay Leo dahil nakita niya ang mahusay na mga pagpapabuti sa pagsasalita na mayroon si Mearns. Sinusubukan niyang i-distract ang pag-uusap sa pamamagitan ng paghahanap ng isang piraso ng papel upang ibigay sa kanya ang mga kredito na isa na siyang master. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Mearns na huwag iwasan ang tanong at itinanong kung hindi siya nagagalit na ibinigay niya ang lahat upang protektahan sila at tinanggihan siya ng mga ito, na sinasabi sa kanya na ito ay lubhang kakaiba na hindi niya nais na sila ay masawi tulad niya. Kaya, tinanong niya ito kung inimbestigahan niya ang kanyang nakaraan, kung saan ipinahayag ni Leo na kalahating tao at kalahating demonyo si Mearns. Noong siya ay maliit, ang mga tao ay natatakot sa kanya, at ang kanyang mga magulang ay ipinagbili siya sa pagkaalipin. Sa paglipas ng panahon, napunta siya sa Assassin's Guild, kung saan nakaligtas siya sa pagkakaroon ng sapat na kakayahan. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay sumali sa demonyong hukbo ng Reyna upang lipulin ang sangkatauhan minsan at magpakailanman. Kaya, sa araw ng pagsalakay, siya mismo ang nagbukas ng mga pintuan ng lungsod para makapasok ang hukbo. Gayunpaman, dahil sa mga mithiin ni Echidna,
hindi niya sila tatapusin gaya ng gustong mangyari ni Merns, at sa kabila ng kanyang mga pagdududa, sa wakas ay sumali siya sa hukbo. Gayunpaman, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit siya nakikisama sa mga taong iyon. Kaya, ipinaliwanag ni Mia na ang hindi kinakailangang pakikipaglaban ay nangangahulugan lamang ng pagkakaroon ng mga pagod na hukbo. Upang mapataas ang kanilang espiritu, dapat silang magkaroon ng mga ganitong uri ng pahinga. Pagkatapos ay nagpakita si Edgar, na nagsabi sa kanya na tatanggi siyang maging bahagi ng hukbo dahil naisip niya na ito ay magiging isang malupit at madugong digmaan. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang makita niya ang mahabagin at mabait na pagkilos ni Echidna. Pagkaraan ng kaunti pang pag-uusap, tinanong ng sorcerer kung ano ang dahilan ni Merns sa pagsali sa tropa, na hindi niya masabi sa kanila na sumali siya na inaasahan ang paglipol ng sangkatauhan, na sinasagot na wala siyang dahilan para dito. Kaya, ipinagtapat ng demonyong Reyna ang dahilan ng kanyang pagnanais na makuha ang Philosopher's Stone. Matapos pakinggan ito, bumangon siya at nagpa siya na matulog, iniisip na kung kinakailangan, siya mismo ang tatapos sa Reyna at pamunuan ang hukbo ng demonyo upang sirain ang sangkatauhan, na naging isa sa 4 na dakilang general. Pagkatapos nito, tumulong sa paggabay sa hukbo hanggang sa nagpakita si Leo. Kaya, ang pag-alala sa payo na ibinigay niya sa kanya matapos siyang talunin, na italaga ang kanyang sarili sa paggalugad sa mundo ng kaunti pa. Ngunit sumagot si Merns na sapat na ang nakita niya tungkol dito at walang kawili-wili, na sinabi sa kanya ng bayani na ito ay dahil nakita niya ito sa mga mata ng isang asasin. Binibigyan niya siya ng aral sa buhay na ang mundo ay mukhang iba kapag nakita mo ito sa iyong sariling mga termino, at hindi lamang dahil sa trabaho. Sa wakas, binibigyan niya siya ng payo na maghanap ng isang bagay sa mundo na hindi niya nakita, at kung pagkatapos nito ay gusto pa niyang masawi, siya mismo ang papaslang sa kanya. Kung may ginawa siyang masama, tatapusin din niya ito, para tuluyang magpaalam at umalis muli. Sa kasalukuyan, tinatanong siya ni Merns kung bakit parang wala siyang galit sa sangkatauhan gaya ng ginagawa niya sa sarili niya. Dahil kung talagang meron siya, hindi niya ito papayuhan ng ganoon noon. Matapos makita siya sa kanyang pinakasensitibong estado, napagtanto niya kung gaano siya natututo tungkol sa 4 na general at nagpas siyang mag-open up sa kanya. Nang mangako si Merns na makikinig siya sa kanya, sinabi sa kanya ni Leo na medyo sumama ang pakiramdam niya nang sabihin sa kanya na hindi na nila siya kailangan at hiniling pa na siya ay tapusin, lalo na't ipinagtanggol niya ang sangkatauhan sa mahabang panahon. At doon na siya nagsimulang magkwento ng totoo. Si Leo ay isinilang ng matagal na ang nakalipas sa isang lugar na tinatawag na Tokyo, kung saan ang kabisera ng kaharian ngayon. Matapos sabihin sa kanya ang lahat ng mga pakinabang at artifact na magagamit noong panahong iyon, sinabi niya sa kanya na ang mga tao lamang ang nabubuhay sa kanyang mundo hanggang sa isang araw, biglang, isang butas ang bumukas sa gitna ng Tokyo kung saan nagsimulang lumabas ang mga kakaibang nilalang na ito. Pero noon, demonyo lang ang tawag nila sa kanila. Katulad ni Reyna Echidna, pagod na rin sila sa kadiliman ng mundo ng demonyo, kaya napagpasyahan nilang salakayin ang Earth. Marami ang nagsikap na umiral ng mapayapa kasama ng sangkatauhan. Gayunpaman, pinili ng iba ang karahasan. Kaya, nagpasya ang sangkatauhan na lumaban, at unti-unti, nagsimulang magpakita ang mga aparisyon na ito sa buong mundo hanggang sa wakas, nagkaroon ng digmaang pandaigdig laban sa mga nilalang na ito. Ngunit ang mga tao ay kasing mahina or mas mahina kaysa ngayon, kahit na nangangailangan ng 100 sundalo upang talunin ang isang demonyo. Kaya, ang mga pinuno ng mundo ay nagsama-sama upang lumikha ng mga sandata na may kakayahang pigilan ang pagsalakay, gamit ang mga demonyo upang lumikha ng kanilang sariling mga nilalang na makakaharap sa kanila, ang serye ng puso ng demonyo. Sa loob nito, isa siya sa pinakamahina ngunit ang tanging nakaligtas hanggang ngayon. Ang kwentong ito ay labis na ikinagulat ni Merns, ngunit ang ating bida ay patuloy na nagsasabi sa kanya na mula nang siya ay isinilang, wala siyang alam na ibang paraan upang mabuhay maliban sa pagprotekta sa mga tao, dahil ang mga utos na iyon ay itinanam mula pa sa simula. At gayunpaman, kahit na ang iba ay napakalakas, unti-unti, sila ay nasawi sa labanan ng sunod-sunod, hanggang sa siya na lamang ang natira. Kaya, nawala ang kanyang pagkakataong masawi, dahil kahit na bumagsak ang industriyal na mundo at pinalitan ng mahika ang mga makina, patuloy siyang nabuhay. Matagal na itong nangyari na halos hindi na niya maalala.
Gayunpaman, sa tuwing sumisiklab ang digmaan, naroon siya upang lumaban, hanggang sa puntong nagiging napakalakas para masawi sa labanan. Nagdulot ito ng pagdududa sa isipan ni Leo, dahil hindi niya alam kung ito ang tamang gawin, dahil pinapaasa niya sa kanya ang sangkatauhan sa tuwing may problema ito, at hinding-hindi niya kayang talikuran ang kanyang tungkulin. Halos sa huling pagkakataon na siya ay iniwan, siya ay nakaramdam ng kaunti, ngunit hindi siya nabalisa, masaya siya. Ang mga salitang ito ay patuloy na nakakagulat kay Merns, na hindi makapaniwalang tumingin kay Leo. Sinabi pa ng ating bida na iyon ang mga salitang nagbigay sa kanya ng pagkakataong tumigil sa pagiging bayani, dahil sa ganitong paraan, sa susunod na kailangan ng sangkatauhan ng tulong, maaari siyang maging ganoon din at gawin ang talagang gusto niya. Kaya ngayon ginugugol niya ang kanyang pangalawang buhay sa paggawa ng palagi niyang gusto, ang pagsali sa mga demonyo. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng impormasyon na ibinigay ng sabay-sabay, si Merns ay hindi naiintindihan ang anuman at nauwi sa pagtapik sa mesa upang patahimikin si Leo. Nagulat siya na sinabi sa kanya ang kanyang buong kwento ng hindi namamalayan, iniisip na si Merns ay talagang naging isang napakahusay na tagapakinig. Pagkatapos nito, sinabi ni Merns na walang saysay, dahil ayon sa alamat, ang demonyong haring si Secres ay gumawa ng kanyang pagsalakay daan-daang taon na ang nakalilipas. Sa sandaling iyon, sinundan ni Leo ang kwento na sinasabi ni Merns, na nagsasabi na isang misteryosong matalinong tao ang nagligtas sa mundo, na nagtanong sa lalaki tungkol sa edad ng bayani. Pagkatapos nito, talagang tinanong niya ito kung ano ito, na sinagot ni Leo na ito ay isang panlabas lamang na binuo nila upang maging mas malakas ng kaunti kaysa sa iba. At tungkol sa kanyang edad, hindi siya masyadong sigurado, dahil tumigil siya sa pagbibilang nito noong siya ay higit sa 1,000 taong gulang. Idinagdag ni Leo na sa mahabang panahon, marami kang makikilalang mabuti at masasamang tao, at masisiguro mong sila ang mabubuti dahil kahit na sila ay medyo walang isip, sila ay mabubuting tao. Sa wakas, tiniyak niya na sisiguraduhin niyang magiging masaya ang lahat, at siya mismo ang makakakuha ng Philosopher's Stone para sa kanila. Hindi naiintindihan ang anumang sinasabi niya sa kanya, humiga si Merns sa isang uri ng upuan at tinanong siya kung bakit nagpasya siyang sabihin sa kanya ang lahat ng iyon, na sinagot ni Leo na ito ay dahil mukha siyang seryoso at may malakas na motibasyon na talagang gustong makinig sa kanya. Pagkatapos nito, binabati niya siya, na sinasabi sa kanya na gagawin niya ang mahusay sa kanyang mga panayam at magagawa niyang makuha ang lahat ng mga nakapanayam na mag-open up sa kanya. Matapos pakinggan ang pagbibigay ng lakas ng loob, si Merns ay nakatulog dahil sa pagod sa nakakapagod na araw na iyon. Sa isa pang silid, tumitingin si Akid na sa isang libro ng mga kwentong pambata, habang iniisip na ang tao sa mga pahina nito ay maaaring mamagitan sa buhay sa pagitan ng mga demonyo at mga tao. Kinabukasan, sa minahan, nakita namin ang ilang manggagawa ng hukbo na nakatuklas ng ilang higanteng robot na nakatago sa mga bato. Nakapagtataka dahil wala pa silang nakitang mga ganoon noon. Samantala, sa kastilyo, nakipag-usap si Julia kay Leo tungkol sa kanyang ama, na sinasabi na palagi niyang ipinapalagay na ang lahat ay nasa kanyang antas. Sinabi sa amin na ang pagsasanay na isinailalim niya sa kanyang mga tropa ay higit sa kung ano ang maaari nilang ibigay, dahil sila ay natalo ng isang Chimera, na inaako ang responsibilidad para sa kabiguan mismo. Siya ang lalaking nagsasanay sa kanila at iniisip na ang tanging paraan para mabayaran iyon ay ang tapusin ang sarili niyang buhay. Sa tingin ni Leo, ito ay walang kaparerakan, dahil kahit na siya ay masawi, hindi iyon magpapalakas sa kanyang tropa or malulutas ang problema. Ipinaalam sa kanya ni Julia na kahit papaano ay tinalikuran na ng kanyang ama ang ideya na lumayo sa kanyang paraan. Gayunpaman, imposible ang pagsasanay para sa mga bagong inarkila na sundalo dahil kulang sila sa karanasan at pagsasanay. Nagtanong si Leo kung bakit niya sinasanay ang mga baguhang tropa sa ganoong antas, kung saan ang sagot ng babae ay inaasahan ng kanyang ama na silang lahat ay kasing lakas niya. Kaya, nang makita niyang hindi kayang talunin ng kanyang mga sundalo ang Chimera, naisip na lang niya na hindi sapat ang pagsisikap ng kanyang mga sundalo. Samantala, iniisip ni Leo na ito ay isang kasuklam-suklam na parirala, dahil kadalasan ito ay sinasabi ng matalino or makapangyarihan, na iniuugnay ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Ngunit halos hindi ito ang kaso,
Dahil ang isang makapangyarihang manlalaban ay maaaring ipinanganak na may mas matipunong pangangatawan, or ang isang matalinong tagaplano ay maaaring dumaan sa isang mahusay na paaralan mula sa isang maagang edad, na binabawasan, syempre, ang lahat ng panlabas na salik na may papel sa kanilang tagumpay. Kaya, ipinaliwanag niya kay Julia, sa kasamaang palad, mahirap para sa mga tao na mapagtanto kung gaano sila kakaiba at kay talento dahil natural iyon para sa kanila. Inaasahan nila na natural ito sa lahat. Kaya, sinasabi niya na ang problema ay ang mabubuting mandirigma ay hindi palaging mahusay na guro. Dahil kapag gusto ng mga tao na sanayin ng iba na maging kasing lakas nila, tinatanong nila ang kanilang sarili kung ano ang ginawa nila para makarating sa kinaroroonan nila, at pagkatapos ay ipagagawa nila sa kanilang mga estudyante ang eksaktong bagay na iyon. Kung ito ay masyadong mahirap para sa kanila, ang isang mahusay na coach ay gagawing mas madali ito sa pamamagitan ng pagbabago ng mga bagay. Gayunpaman, hindi iyon ginagawa ng isang taong may kasanayan at makapangyarihan, at iniisip nila na ang dahilan ng pagkabigo ng kanilang mga estudyante ay dahil hindi sila nagsisikap ng husto. Ang pagdaragdag ng katotohanan na si Edgar ay nagsisikap ng husto, ay maaaring maging bahagi ng kung bakit niya ipinapalagay na ang kanyang nakamit ay sa pamamagitan ng purong pagsisikap. Kaya, sinabi sa kanya ni Julia na pagkatapos makipaglaban sa kanya, napagkamalin niya ang kanyang kakulangan sa pagsasanay, na nagdedouble sa kanyang araw-araw na pagsisikap. Gayunpaman, dahil sa kanyang kalikasan at paraan ng pagiging, pinapahimatay niya ang kanyang mga tropa sa pagod. Kahit na sineseryoso ng mga sundalo ang kanilang pagsasanay tulad ng ginagawa niya at sinisikap ang kanilang makakaya, hindi sila nakakasabay. Kaya, tinanong ni Julia si Leo kung ano ang dapat nilang gawin. Samantala, sa isa pang silid, ikinuwento ni Merns kina Lilia at Mia ang kwento ni Leo, at nagsimula silang mag-isip kung ano ang maaaring dahilan kung bakit siya nagsinungaling sa kanila at sumama sa hukbo. Ngunit ang maliit na batang babae, dahil sa kanyang murang kaisipan, ay sinabi lamang na nakita niya na sila ay nasa problema at nais na tulungan sila dahil siya ay isang mabuting tao. Bagamat sumasang-ayon sila sa kanya, nagdududa sila na ito talaga ang kanyang tunay na intensyon, sumasang-ayon na kung anumang oras ay gagawa siya ng kakaiba, agad nilang isusumbong ito sa reyna. Gayunpaman, hanggang sa dumating ang panahong iyon, magtitiwala sila sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa kanyang silid, nag-isip si Leo ng ilang paraan upang makita ni Edgar ang dahilan, na binibigyang pansin ang ulat ni Lilia kung saan ipinaliwanag niya na may natuklasan silang isang bagay na napakalaki, metal, at napakatibay. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, na nagsasabi na hinahanap siya ni Reyna Akidna. Nang nagpunta na siya sa kanya, ipinaalam niya sa kanya na umalis si General Edgar sa kanyang pwesto, na sinasabi na wala na siya sa posisyon na pamunuan ang tropa bilang isang general. Kaya, siya ay bumalik sa pagiging isang karaniwang sundalo ng infantry upang sanayin ang kanyang mga subordinate, kaya isa itong malubhang pagkakamali na nagpapalala lamang sa sitwasyon. Kaya, nagpa siya si Leo na gumawa ng isang panukala, pangangasiwaan mismo ang pangkalahatang sitwasyon. Kahit na medyo nag-aatubili, tinanggap ito ni Queen Akidna. Pagkatapos nito, nagpa siya si Leo na umalis upang maghanda, at bago umalis, sinabi sa kanya ng reyna na kapag natapos na niya ang problemang ito, may isang bagay na nais niyang pag-usapan sa kanya. Kaya naman, tumango lang siya at umalis.